Hello, everybody. Merry Christmas and happy birthday, Jesus. Isa pong maliwanag, maligaya, mapayapa, mapalad at mapagmahal na Pasko sa ating lahat. May kausap po ako and sinabi niya na parang ibang-iba na raw ang Pasko ngayon. So nagulat ako, sabi ko, paano masasabing ibang-iba na ang Pasko? And alam nyo, ang sinabi niya sa akin ay lahat ay about sa gastos, sa preparasyon, sa nakuhang 13-month pay pero ang 13-month pay may pinuntahan na. Sa mga obligasyon, sa mga gampanin, sa mga aayusin, yun yung kwento niya sa akin. So sabi ko sa kanya, teka muna. Before you continue, uulitin ko isang maliwanag, mapayapa, um, uh, maligaya, mapalad at mapagmahal na Pasko. Sometimes when we think of Christmas, we end up thinking the celebrations. Tama naman. I would like to believe that Christmas is really about rejoicing, celebrating. Pero bakit nga ba? Ano ang sineselebrate? Ano ang rason kung bakit tayo nagsasaya? And yan ay walang iba kung hindi kay Jesus. Kaya nga, di ba, sa pagbati ko sa inyo ng maligayang Pasko, ay dinugtong ko kagad yung Happy Birthday, Jesus. Dahil at the end of the day, totoo na siya ang nagbe-birthday, pero siya rin ang regalo. Kakaiba, di ba? Siya na ang may kaarawan. Siya ang birthday celebrant, pero siya rin ang regalo. Jesus is indeed the gift. And when we think about it, as I was reflecting sa Paskong ito, alam niyo po, napakagaling talaga ng Diyos. He knows everything. Alam niya kung ano ang kailangan natin. And I want to share this with you. I started greeting you with a maliwanag na Pasko. And that's my prayer, that Jesus, as a gift, ay magsilbi po siyang liwanag sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon, sa iyong challenges, sa iyong mga pinagdadaanan, na magsilbi si Jesus na liwanag. Magliwanag siya sa iyong buhay. Na kung may mga areas ka man sa buhay mo that you feel that it's dark, hindi mo maintindihan, hindi mo alam, no? And you're so lost because of this darkness, nawa ngayong Pasko, as Jesus as a gift, receive the gift of light. Magliwanag, magkaroon ng clarity, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng direksyon, ang iyong buhay, ang iyong sitwasyon, ang iyong relasyon, ang iyong trabaho, ang iyong pag-aaral. Or kung ano man na kailangan mo ng liwanag, may you receive the gift na binibigay ni Jesus na liwanag ngayong Pasko. Also, sabi ko kanina, maligaya. Di ba? Yun nga, rejoicing. Familiar ka ba dito? Gusto ko, masaya ka. Alam nyo, sa tingin ko, si Jesus ang promotor niyan. No? It is the Lord who really aspires us to be happy. Kaya nga, He left the perks of heaven just to be with you. Dahil alam ng Diyos na siya lang ang kailangan mo. Na siya talaga ang magbibigay saya, joy sa iyo, kasiyahan. And when you have Jesus, He is enough. Enough reason not to be sad. Yes, some of us maaring may mga nawalan. Nawalan financially, nawalan ng opportunities, trabaho, and unti-unting nawawalan ng pag-asa, and maybe nawalan ng mahal sa buhay. Pero dahil nandito si Jesus sa kanyang birthday, isa sa regalo niya sa atin ay maging maligaya. Kaya naman,
I pray na tanggapin natin si Jesus, ang bitbit niyang regalong joy para sa atin. Joy amidst this crisis. Joy kahit na mahirap at challenging ang buhay. Ano pa? Akin po kayong binate na maging mapayapa ang ating Pasko. Favorite ko to, no po? Mapayapa ang ating Pasko. Mapayapa in what sense? Mapayapa ang ating isipan at ang ating puso. Ibig ko pong sabihin, wala nang worries. Hindi na masyadong nag-aalala. Hindi na nag-o-overthink. Hindi na advance mag-isip masyado. Kaya nagiging overwhelming ang lahat. Which leads to anxiety and somewhat to depression. I pray na ang isipan ay maging panatag, ang puso ay maging payapa dahil si Jesus ay nandirito kasama natin. Dala-dala po rin yan ni Jesus ngayong Pasko. Regalong ibinibigay niya sa atin, kapayapaan. Peace be with you, my beloved friends. Ano pang sinabi ko? Mapalad na Pasko. Blessed na Pasko. I would like to believe that since we started 2024, hindi huminto ang Diyos na mag-bless sa atin. Yun nga lang, there are a lot of times that we tend to not recognize these blessings. Kasi minsan, ang definition ng blessing natin is yung mga gusto nating blessing. Pero may mga blessing na, alam niyo yun, hindi mo nga hinihingi pero binigay ng Diyos. Nagpasalamat ka ba sa Kanya? May mga blessing na actually hindi karapat-dapat sa'yo pero binigay ng Diyos. Nagpasalamat ka na? May mga blessing na alam mo yun, in disguise. Meaning, challenge nung una mong nakita, nung una mong napansin. Hardship, trials. Pero ngayon napapansin mo, parang blessing siya. Nakarelate ka ba doon? Nakapagpasalamat ka na ba kay Lord? So I pray na makita mong mapalad ka, bless ka. And ngayon, regalo ni Jesus ito sa atin. Ang tayo ay pagpalain pa. Kasama po natin ang Diyos ng lahat. Kaya naman ngayon pa lang, claim na natin. Maniwala na tayo, opo, kahit na mahirap pa ang sitwasyon. Maniwala na tayo, mapalad tayo. And hindi lang yan, dalhin natin ito sa taong 2025. Bless na po ang 2025 natin dahil ito ay regalo ni Jesus sa atin. Isang mapalad na Pasko. And last, mapagmahal na Pasko. Sabi ko kanina, iniwan ni Jesus ang perks ng langit, ang lahat ng meron siya, no? He is a king, no? Pero iniwan niya 'yon. Why? Para sa iyo. Bakit? Mahal ka niya eh. Pero hindi ako worthy. Actually, alam niya. Pero pinili ka pa rin niya. Why? Una siyang nagmamahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga, kahit isang sabsaban lang ang maging lugar na tatanggap sa Kanya, okay lang. Pinili niya magkatawang tao. Maging tao. Dahil gusto niyang maramdaman kung anong nararamdaman mo. Dahil gusto niyang ma-experience, malaman mo na indeed alam niya ang lahat ng nararamdaman mo, hinanakit mo, sakit mo, alam mo yon, everything, lahat ng iniiyak mo, na-experience niya, alam niya. Kaya nga, hindi ba't pagmamahal po ito? So once more, regalo ito ng Diyos sa atin. Pagmamahal ngayong Pasko. Ang aking pakiusap po sa ating lahat ay buksan ang ating puso. Oo, kahit madumi. Oo, kahit madilim. Oo, kahit hindi karapat-dapat.
Hindi ba't lahat naman yan ay na-experience din ni Jesus? Pero pinili pa rin niya. Sabi niya, okay lang, basta para sa'yo. Ngayong Pasko, si Jesus ang regalo. At bitbit niya ang regalo na maliwanag, mapalad, mapayapa, ano pa yung sinabi ko isa kanina, mapagmahal, and maligayang Pasko. This is also my prayer for you, that this Christmas, may you receive and open your hearts to the King. Di ba, Migs? Yes. That's my son enjoying the manger where Jesus is. Like the innocence of a child who is so entertained, who is so inspired, who is so happy with what happened in the manger. Ganon din tayo. May we receive the love of the Lord, the gift of the Lord, and si Jesus mismo na isang regalo. God bless you, everybody, and Merry Christmas.